Kumalat ang matinding kawalan ng pag-asa sa buong plaza. Upang patunayan ang kanyang punto, nagsimulang habarin ng Saint Mother ang kanyang banal na kasuotan sa harap ng lahat, ginamit ang sarili bilang halimbawa, may luha sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Lynn Fernayan at nakiusap kung maaari ba siyang pagbigyan sa isang kahilingan. Pinanood siya ni Lynn ng may malinaw na interes habang siya ay lumuhad sa harap niya, pilit na pinapanatili kahit kaunting pag-asa para sa kanyang mga tao. Inamin niya na gagamitin niya ang sarili bilang halimbawa, umaasang mapoprotektahan ng natitirang pag-asa. Dahan-dahan ng inang Mother ang pag-angat ng kanyang palda, wala mang sinabi, ngunit sa pag-angat ng kanyang palda ay pinapahiwatig na bengbangin na siya ngayon, at wala na siyang tutok. Binuksan ang eksena sa isang ganap na pagkawasak, kung saan ang dating maringal na mga pader ng kabisera ay nakatayo na lamang bilang tahimik na mga puntod sa gitna ng mga bangkay ng mga sundalo. Ang pagkatalo ng sangkatauhan ay hindi lang tungkol sa pagkawala ng lupa, kasama rito ang tuluyang pagbagsak ng kanilang pananampalataya sa mga Diyos. Ang Goblin Legion ay nakatayo sa perpektong formation, pinuno ang buong plaza, malinaw na nagsimula na ang isang bagong panahon, kung saan ang pinakamalakas ang magpapasya kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay, nang hindi na kailangan ng dahilan. Nakatayo roon ang Saint Mother, nakatitig sa wasak na kaharian sa ibaba, nanginginig siya sa tindi ng pagkawasak at tinanong si Lynn Tian kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Casual lang na sumagot si Lynn Tian, aksidente lang daw yun. Ipinaliwanag niya na nauna nang nilinis ng kanyang mga tauhan ng lugar bago pa siya dumating, at sa totoo lang, natuwa pa siya dahil nakatipid siya ng oras. Hindi nagtagal, lumapit si Lynn Tian sa kanyang grupo, binanggit ni Alice na tapos na ang lahat ng kailangang asikasuhin, at nasa kanya na ang natitira, tumango siya ng simple at sinabi na mahusay ang ginawa nilang lahat. Di naglaon, nagmadaling lumapit ang mga leader ng Goblin, sabik na nagtatanong kung anong gantimpala ang nakuha niya mula sa Great Tomb. Namangha sila na nagawa niyang hulihin ng buhay si Veronica, ang Bone King. Agad naging magulo ang kanilang kasiyahan, nagdiriwang sa sarili nilang paraan at iniisip na kung anong pakinabang ang makukuha nila. Ngunit may isang nagsabi ng halata, isa lang naman itong kalansay. Dahil sa simpleng komento na yun, nagkagulo ang grupo at nagsimulang magtalo tungkol sa mga samsam. Naiinis, isa-isang kinaltukan ni Lynn Tian upang patahimikin silang lahat. Sa kanyang hukbo, ang kaayusan ay hindi pinapanatili sa salita, direkta itong ipinapatupad. Pagkatapos nito, ipinatawag niya si Veronica, kasama ang natitirang mga halimaw mula sa Great Tomb, maayos silang pumila, naghihintay sa kanyang susunod na utos. Tinanong ni Lynn Tian si Veronica kung susubukan ba siyang iligtas ng kanyang mga tapat na tauhan, halatang naiirita. Sinabi ni Veronica na habang naroon si Alice, wala silang laban. Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang mga tauhan at diretsyong sinabi na siya ay isa ng bihag. Mula sa sandaling yun, kailangan nilang sundin ang utos ng mga Goblin. Idinagdag pa niya na maaari silang tumanggi kung gugustuhin nila. Agad napansin ni Lynn Tian ang nakatagong kahulugan sa kanyang mga salita. Hindi siya nag-aksaya ng oras, sumulyap siya kay Alice, at nang hindi na kailangang magsalita, nagkaintindihan na sila. Sa sumunod na sandali, kumilos si Lynn, ang kanyang sibat, na nababalot ng isang napakalaking bowl ng kidlat, ay tumagos diretso sa isang higanting halimaw. Galit na nag-react si Veronica, tinatanong kung bakit siya biglang umatake. Ngunit hindi pa doon natapos, kasabay nito, kumilos si Alice at pinugutan ang tatlong ulong aso. Sa isang iglap, sumunod ang mga Goblin, sumugod at nilipol ang natitirang higanting halimaw. Sa loob lamang ng ilang segundo, wala nang natira sa mga nilalang mula sa Great Tomb. Mukhang nasiyahan si Lynn, ipinaliwanag niya na ang mga nilalang na yun ay perpektong mapagkukunan. Dahil ang mga Goblin ay malapit nang mag-evolve tungo sa Lord Tier monsters kapag kinain nila ang mga ito, lalo pa silang lalakas. Pumayag ang mga Goblin na si Gokwang ang unang kumain, agad nilantakan ang malalaking bangkay ng halimaw, iniisip na makakatikim din naman silang lahat, ngunit may sariling iniisip si Gokwang, naniniwala siyang kapag mas lumakas siya, makakapangaso na siya ng mas mabibigat na prey nang hindi umaasa kay Lynn. Samantala, si Veronica ay nanunood na halatang gulat. Hindi siya makapaniwala na gagamit si Lynn ng ganitong paraan para pilitin mag-evolve ang kanyang mga tauhan. Direkta niyang sinabi na malupit siya, at nagbabala na kung magkakaroon siya ng pagkakataon, hindi niya ito papatayin agad, ipaparamdam niya rito ang pagsisisi sa kanyang pag-iral. Kalmado lang na sumagot si Lynn, binabawasan lang daw niya ang panganib, kung sinubukan siyang iligtas habang wala siya sa kondisyon, magiging problema yun. Ipinaalala niya na ang mga talunan ay walang karapatang magdikta. Pagkatapos noon, nagsimulang magbago ang katawan ni Gokwang, mabilis na lumaki ang kanyang mga kalamnan, lampas sa kanyang dating limitasyon. Habang nababalot siya ng isang madilim na kulay ubing aura, lumitaw ang parang status na presensya, nagpapakita ng napakalaking paglago ng kanyang kapangyarihan.
Naabot ni Gokwang ang level 80 at nag-evolve bilang isang Goblin Troll, isang nilalang na ang lakas ay pamwesto sa kanya sa hanay ng pinakamalalakas sa mundo. Isang malapit na Goblin Slayer ang natulala, napagtanto na ang isang dating minamaliit ay mayroon na ngayong kapangyarihang kayang durugin ang buong hukbo. Maging si Veronica ay hindi makapaniwala, ang ganitong uri ng pagbabago ay lubos na sumasalungat sa lahat ng paniniwala niya tungkol sa kapangyarihan. Matapos mag-evolve, buong pagmamalaking ipinakita ni Gokwang ang kanyang lakas, at iminungkahi pa na manghuli ng mas maraming babae para kay Lin bilang pagdiriwang, agad siyang pinatigil ni Lin at sinabing tigilan ang ideyang yun, may mas mahalagang bagay na kailangang asikasuhin. Lumipat ang eksena sa gitnang plaza, kung saan libu-libong mamamayan ang nagtipon, nanginginig sa takot, nakatayo sa itaas nila, tiningnan sila ni Lin na parang sinusuri ang mga hayop. Sinabi niyang huwag silang magpanik, dahil wala siyang balak patayin ang mga ito, sa halip, ipinahayag niyang bibigyan niya sila ng mas maayos at mas masaganang buhay kaysa dati, nakakaaliw pakinggan ang kanyang mga salita, ngunit may kakaiba at hindi ka panipaniwala sa tono nito. Isang lalaki mula sa karamihan ang humakbang pasulong at hinamon siya, nagtatanong kung bakit sila dapat magtiwala sa isang halimaw, ang kanyang tinig ay nagpasiklab sa damdamin ng iba, at unti-unting napalitan ng galit ang kanilang takot. Ipinaliwanag ni Lin na plano niyang magtayo ng isang imperyo, at kailangan niya ang tulong ng mga tao upang ipagtanggol ito laban sa ibang mga bansa na maaaring sumalakay, ipinakita niya ito bilang usapin ng kaligtasan. Ngunit tumanggi ang lalaki, iginiit niya na ang tunay na pinuno ay nangangailangan ng suporta ng mamamayan, hindi lang lakas, sinabi rin niyang mananatiling halimaw sa paningin ng lahat si Lin, at kahit ilang libong goblin pa ang mayroon siya, hindi siya makakabuo ng imperyo kung walang kooperasyon ng tao. Bahagyang ngumiti si Lin at simpleng nagtanong kung totoo nga ba yun. Pagkatapos ay bumaba siya at lumakad patungo sa lalaki, kusang nagbigay daan ng mga tao, walang nang ahas na makialam, umatras ang lalaki, nagtatanong kung papatayin ba siya ni Lin, at nagbabala na sisirain ito ang anumang pagkakataon na makabuo ng imperyo. Sa isang iglap, itinaas ni Lin ang kanyang kamay, at tinapos ang buhay ng lalaki. Malamig niyang sinabi na hindi niya kailanman binalak maging mabait na pinuno, mula pa sa simula, pinili niyang mamuno bilang isang malupit na tyrant, sa kanyang pananaw, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nangangailangan ng pag-aproba, kailangan lamang nito ng takot at pagsunod. Sumigaw ang karamihan, ang ilan ay napaluhod sa matinding takot, ang iisang aksyon na yun ay tuluyang durog sa anumang natitirang lakas ng loob na lumaban. Sa itaas, muling nagtanong ang Saint Mother, nanginginig ang boses habang tinatanong kung bakit niya nilabag ang kanyang pangako, sinulyapan siya ni Lin at sinabing may mga taong pinipili ang sarili nilang katapusan, at wala siyang magagawa tungkol doon. Nilinaw niya na wala siyang interes na gampanan ang papel ng isang mabuting pinuno. Pagkatapos, inihayag niya ang mga bagong batas, isang 70% na buwis sa pagkain, at isang kautusan na ang bawat babae ay kailangang magluwal ng hindi bababa sa 10 hybrid na anak ng goblin kapalit ng kanilang kaligtasan. Kapalit nito, ginagarantiyahan niya ang pagkain, kasuutan, at patuloy na pamumuhay. Sa puntong yun, tuluyan ang nagbago ang kaharian, hindi na ito ang dati nitong anyo. Sumigaw sa matinding dalamhati ang mga tao, ang ganitong uri ng mga patakaran ay nangangahulugan ng gutom, paghihirap, at kawalan ng pag-asa. Sa 70% ng pagkain, para sa kanila ito ay kalabisan at yung kaunting matitira, hindi sapat para pakainin ng isang pamilya, at para sa kababaihan ang panganganak ng isang goblin, at araw-gabi silang bebembangin ng kasuklam-suklam na halimaw, mas pipiliin na lang nilang mamatay pa. At ang natitira ay isang bagay na hindi nila kayang tanggapin, ang ilan ay piniling mamatay na lamang. Ipinikit ng Saint Mother ang kanyang mga mata at sinabi ang katotohanan, wala na ang simbahan at ang kaharian. Kung tatanggihan nila ang landas na ito, sasalakayin sila ng ibang mga bansa ng tao at lilipulin din sila. Sinabi niya na ang mga tao ay kayang maging kasing lupit, at anuman ang piliin nila, ang paglaban ay haantong lamang sa pagkawasak. Kitang-kita ang sakit sa kanyang mukha habang siya ay humakbang pasulong, sinusubukang kumbinsihin ang lahat na ang mabuhay, kahit sa ganitong kalagayan, ay mas mabuti kaysa sa tuluyang maglaho, ngunit hindi pa rin ito matanggap ng mga tao, nagtanong sila kung paano naiiba ang ganitong uri ng pamumuhay sa kamatayan. Kumalat ang matinding kawalan ng pag-asa sa buong plaza. Upang patunayan ang kanyang punto, nagsimulang habarin ng Saint Mother ang kanyang banal na kasuutan sa harap ng lahat, ginamit ang sarili bilang halimbawa. May luha sa kanyang mga mata, tumingin siya kay Lin Fernayan at nakiusap kung maaari ba siyang pagbigyan sa isang kahilingan. Pinanood siya ni Lin ng may malinaw na interes habang siya ay lumuhad sa harap niya, pilit na pinapanatili kahit kaunting pag-asa para sa kanyang mga tao, inamin niya na gagamitin niya ang sarili bilang halimbawa,
umaasang mapoprotektahan ng natitirang pag-asa. Dahan-dahan ng inang mother ang pag-angat ng kanyang palda, wala mang sinabi, ngunit sa pag-angat ng kanyang palda ay pinapahiwatig na bengbangin na siya ngayon, at wala na siyang tuto. Sumagot si Lin na may bahagyang ngiti, tila naaaliw, at tinanong kung talagang iaalay niya ang sarili. Doon mismo sa harap ng lahat, ginagawang patunay ng kanyang pamumuno ang sariling kahihiyan, dahil ito ay pang-adultong gawain bawal ang hindi patuli, kaya biglang lumipat ang eksena. I got this! Pagkatapos noon, iniwan niya ang maingay na plaza at nagtungo sa isang mas madilim na lugar. Doon, nakatago ang isang napakalaking kumpol ng laman, natatakpan ng mga baluktot na galami at napapalibutan ng matutulis na ngipin. Ito ang bangkay ng Black Mountain Goat Embryo, isang sinaunang nilalang na may nakakatakot na sigla ng buhay. Habang nakatayo sa harap nito, naramdaman ni Lin ang isang hindi matatag ngunit makapangyarihang enerhiya. Hindi siya nasiyahan sa simpleng pamumuno sa mga tao, nais niyang lumikha ng isang ganap na bagong lahi na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Habang sinusuri niya ang gumagalaw na laman, naisip niya kung maaari ba itong ituring na sarili niyang likha. Ipinapakita na ng embryo ang napakalaking potensyal, ngunit kailangan ito ng sapat na malakas na sisidlan upang lumago ng maayos, nang hindi agad nauubos ang buhay nito. Sa sandaling yun, umalingaw-ngaw ang boses ni Albito sa di kalayuan. Habang siya ay kinakaladkad palayo ng mga goblin, isinusumpa niya si Lin Ternayan, tinatawag siyang halimaw at nanunumpang maghihiganti balang araw. Bahagyang ngumiti si Lin, para sa kanya, ang pagpatay ay hindi ang pinakamatinding kapalaran, ang gawing kapaki-pakinabang ang isang kaaway, yun ang mas epektibo, at sa sandaling yun, natagpuan na niya ang perpektong kandidato. Sa mga susunod na kabanata matitikman na ni Abito ang tinatagong tarugo ni Lin na matagal ng galit na galit sa kanya.